Filipino sa larang ng sining at disenyo. Ano ba ang sining? Ano naman ang disenyo? Ano ang ugnayan ng sining at disenyo? Ano naman ang ugnayan ng sining, disenyo at wikang Filipino? Ito ang masasagot pagkatapos ng talakayan. Ang sining ay kalidad ng produksyon o ekspresyon ng anumang maganda o kaakit-akit. May kahalagahang higit sa karaniwan alinsunod sa mga prinsipyong estetiko. Ayon naman kina Garcia at Jeronimo, ang sining ay nagmula sa salitang Latin na ars na nangangahulugang kakayahan. May katumbas din sa salitang Griego na tekne na pinagmulan ng salitang teknolohiya. Panteoryang sandigan ng sining bilang anyo. Ito ay ang paghulma ng material para maging isang bagay. Wika. Ito ay ang pagbibigay kahulugan sa mundo bilang realidad o ginagamit bilang pangdiskurso. Pampolitikang ekonomiya. Ito ay paraan ng produksyon, distribusyon at pagtanggap ng sining ng lipunan. Narito ang iba't ibang mga ilang hanyo ng sining: pagpinta, fotografiya, sayaw, at teatro. Ano naman ang disenyo? Ayon kina Villanueva at Bandril, ito ay isang padron ng isang sining. Ibig sabihin ng padron ay may sinusunod na pattern. Ang disenyo ay ang pagbuo ng isang plano para maitayo ang isang bagay. Kumbaga sa isang istruktura, sa isang gusali, ito yung tinatawag nating blueprint. Ito yung disenyo. So bago maisagawa ang isang sining, ay dumadaan muna ito sa pagpaplano o ang tinatawag nating disenyo. Ito ang mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo. Ibig sabihin, nakasulat na anyo. Na halimbawa ng sining at disenyo, batay kina Villanueva and Bandril: blog, teleserye, slogan, novelty song, mural, billboard, script, flash fiction, flip top, pick-up lines, tekstula at tulaan sa tren. Bakit natin masasabi na ito ay sulatin sa sining at disenyo? Blog, gumagawa tayo ng mga burador o draft na sinusulat natin bago natin nilalagay online. Mga teleserye, yan ay may mga pagpaplano. Kung sino ang gaganap, ano ang mga dialogo. Slogan, sinusulat natin yan. Minsan tinatapon natin kung hindi akma yung ating mga slogan. Novelty song, mga kanta. Mural, mayroon tayong pattern yan. Kumbaga, ito yung gagawin natin. Minsan nababago, depende sa isang artist. Billboard, may plano, script, at iba pa. Dagdag na tanong: kung mayroon kayong mga hindi naunawaan, mayroon kayong mga katanungan, klarifikasyon, o mayroon kayong gustong idagdag na datos, ay maaari ninyong i-komento sa ibaba. Narito naman ang mga katanungan upang bigyan tayo ng kalawakan, no? Kumbaga mas mapalawak yung ating idea, kaalaman sa paksang ito. Una, ano nga ba ang komunikatibong Filipino? Ikalawa, bakit mahalagang pag-aralan ang sining at disenyo? Pangatlo, ano ang tungkulin ng komunikatibong Filipino sa sining at disenyo? At panghuling tanong, masasabi bang tinatangkilik ang sariling sining at disenyo? Pag-isipan ng mabuti. Ayon sa mga datos na nakalap ni Kalaunan, sinasabi dito na nagpapaganda tayo, ginagamit natin yung mga produkto ng ibang bansa. Umiinom tayo ng iba't ibang mga gamot para lang pumuti, na nagdudulot sa ating kalusugan ng masama. Kahit na
na mamatay na yung iba. Ayan ay ayon sa GMA News 2020. Habang may mga ilan na mga tao na mahilig sa anime, mga palabas sa banyaga, mga teleseryes ng mga banyaga, sapagkat ito ang kanilang nakasanayan nung bata pa sila, na mas hilig nila ito kaysa sariling ating palabas. Ito ay nag-ugat na kung saan tinatangkilik natin yung iba kaysa sa atin ay dahil sa mga nananakop sa atin. Babalik at babalik tayo sa history. Dahil sa pagsakop ng mga Espanyol sa atin, pagsakop ng mga American sa atin, at iba pang mga banyaga. Ano ang gamit ng komunikatibong Filipino sa sining at disenyo? Pag sinabi nating komunikatibong Filipino, ito ay ang maayos, angkop at tamang paggamit ng wikang Filipino. Una, ito ay pagpapahayag ng kultura. Ginagamit ng wika upang ilahad ang katutubong sining, tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng visual at conceptual na disenyo. Sa makatwid, ginagamit ang wikang Filipino upang ilahad ang iba't ibang kultura ng bansa. Ikalawa, ayon sa teorya ni Cres and Van, hinggil sa gramatikang biswal, ang sining ay nahuhubog bilang isang dialogo sa panlipunang interaksyon upang bumuo ng kahulugan. Ang wikang Filipino ang nagbibigay ng lokal na konteksto sa dialogong ito. Susunod, ikalawa ay ang pagbuo ng mensahe at diskurso. Ito ang paglalapat ng wika sa iba't ibang anyo ng sulatin sa sining tulad ng art reviews, description ng disenyo, artist statements, at makabagong plataforma tulad ng mga sining blog. Ang komunikatibong Filipino ay lumalagpas sa formal na gramatika. Tinutulungan nito ang mga tao na lumikha ng interpretasyon ng realidad batay sa kanilang kapaligiran. Pangatlo, pagpapalaganap ng sining. Paggamit ng Filipino sa promosyon, pagpapakilala ng mga likha sa publiko, at pag-oorganisa ng mga exhibit. Ginagawa nitong inklusibo at madaling maunawaan ng masa ang mga konseptong sining na madalas ay itinuturing na elitista. Ikapat, pagtataguyod ng ugnayan sa komunidad. Nagsisilbing tulay ang wika sa pagitan ng artista, taga-disenyo, at ng kanyang audience o mga katrabaho. Ang audience ay bahagi ng proseso ng komunikasyon at ang wikang Filipino ang sumisiguro na ang mensahe ng sining ay tumutugon sa kanilang karanasan.